Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong bagong namumuong love team dito sa Ka-Business Family. At ito nga po ay ang tambalang labong o Kayla at Bong. Dito nga po sa naging vlog nila Ka-Business nitong Sabado o kahapon ay nagbasama itong si Kayla o itong si Josa dito kay Junjun para kausapin ito si Mr. and Mrs. Ka-Business. Dahil nga daw po dun sa sinabi ni Kuya Bong na gustong manligaw nitong si Kuya Bong dito kay Josa. At ang gusto ni Josa ay ipagbigay alam muna dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya naman kagad dito sinamahan nito si Junjun para kausapin nga po ito si Mr. and Mrs. Ka-Business na nung panahon yon ay nandoon sa salas. At eto nga po, pagdating nila doon sa salas ay magalang na kinausap nito si Josa. Ito si na Mr. and Mrs. Ka-Business. At nung tanongin nga ni Mrs. Ka-Business, ito si Josa kung bakit, ay eto, binanggit na nga po nito si Josa kung ano yung pakay niya dito kay la Mr. and Mrs. Ka-Business. At sinabi nga po niya na gusto lang daw niyang ipagpaalam kung pwede ba daw manligaw sa kanya itong si Kuya Bong. At sa sinabing ito ni Josa ay nagkatinginan pa nga ito si Mr. and Mrs. Ka-Business na tila nagulat dito sa sinabing ito ni Josa. At ang sabi nga dito ni Mrs. Ka-Business ay, sigurado ka? Ano ba ang sabi sa'yo? Ang ibig sabihin ni Mrs. Ka-Business ay kung ano ang sabi nito si Kuya Bong dito kay Josa. At ang sabi nga po ni Josa, ay ang sabi daw ni Kuya Bong ay gusto daw nitong magtapat ng pag-ibig dito kay Josa. At tinanong din daw nito si Kuya Bong, itong si Josa, na sabi nga doon ni Kuya Bong ay, ganda, pag ako ba ay nanligaw sa'yo, ay ako'y tatanggapin mo. O diba guys? Ngayon ko lang nalaman na itong si Kuya Bong pala ay may pagkamatinik din sa chicks. Na pati ito sila Mr. and Mrs. Ka-Business ay tila ba hindi makapaniwala na itong kanilang anak-anakan na si Kuya Bong ay ganito pala katinik
pagdating sa babae. O di ba? Yung kabe-break pa nga lang nila ng kanyang ex-girlfriend ay heto, dumidiskarte na o dinidiskartehan na niya ngayon itong si Josa. Akalain mo nga naman na matapos ma-realize nito si Kuya Bong na pinaglololoko lang siya ng kanyang ex-girlfriend ay eto, ibinaling niya yung kanyang pagtingin dito kay Josa. Alam niyo guys, dito sa pangyayaring ito, marami ang natuwa pero hindi din nawala yung mga kumontra. At may nagsabi din na ano daw kaya mangyayari sa dalawang ito. Na yung isang baliw nga daw po ay inereto sa isa pang baliw. O, di ba grabe naman guys yung discriminate nila dito kay Kuya Bong at dito kay Josa. Pero kung yan ang tingin nyo, kung yan yung tingin nyo dito sa dalawang ito, ay siguro mas maigi na ito. Mas maiging ito si Kuya Bong ay dito na lang ireto o dito na lang mapunta kay Josa. Kisa naman doon sa tao na gagamitin lang siya. Na sinasabi niyo, oh sige matino. Pero sa sobrang katinoan ay ginagamit lang ang kahinaan ni Kuya Bong. Sorry po ha. Alam ko kasi na yung mga nagsasabi ng ganito ay yung mga supporters nung kabila. Hindi ko nababanggitin kung sino yon. Pero ang malinaw lang na yung taong yon ay sinasabi nila matino pero walang alam kundi manloko ng tao. Kaya kung ang tingin nyo dito kay Josa ay baliw, ay mas maigi pang dito mapunta si Kuya Bong. Kaysa naman doon sa taong lolokohin siya. Kaysa naman doon sa taong gagamitin lang siya. Ay mas maigi na dito kay Josa. Na alam natin na ito si Josa ay isang taong inosente at hindi gagamitin si Kuya Bong. At kung sakali na magiging sila ni Kuya Bong, ay siguradong totoong pag-ibig ang ibibigay nito kay Kuya Bong. Hindi peke. Ay kung tutuusin nga doon sa mga nangyari, ay mas matino pa ito si Josa mag-isip kaysa dito sa mga kumukutya sa kanya. Kaysa dito sa mga nanlalait sa kanya. Mas matino pa mag-isip itong si Josa. Unang-una nakita naman natin na nagbigay siya ng respeto dito kay la Mr. and Mrs. Kabisnes. Kumbaga, yung taong sinasabihan yung baliw ay eto, marunong rumespeto. Na hindi agad niya tinanggap yung panliligaw nito si Kuya Bong nang hindi sinasabi dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes. Yan yung sinasabi niyong baliw. Marunong rumespeto, marunong gumalang, marunong magpasintabi. Kaya para sa akin, ay mas mabuti pa itong si Josa kaysa doon sa taong sinasabi niyo matino, hindi naman marunong rumespeto. Diba guys? At ito nga po, sinabi din itong si Mr. Kabisnes dito kay Josa na sa kanila walang problema. At ang magdidesisyon nga daw po nito ay itong si Josa. At ang sagot nga po ni Josa ay syempre daw kailangan ding ipagpaalam niya dito kay la Mr. and Mrs. Kabisnes kung pwede ba. Bilang respeto nga daw po. At natuwa dito si Kabisnes sa disposisyong ito nito si Josa. Dahil kahit nga ganito siya, kahit nga hindi pa siya fully recover, ay makikita natin yung pagrespeto niya dito kay la Mr. and Mrs. Kabisnes.
At ang naging dagdag naman dito ni Mr. Kabisnes ay yung sa kanila nga daw ay walang problema. Kumbaga pumapayag sila na itong si Kuya Bong ay manligaw dito kay Diyosa. Kaya nga lang ay bago mangyari yon ay kailangan muna nilang sabihin o ipagpaalam dito kay Nanay Seni, dito sa magulang nito si Diyosa. At sumangayon naman doon si Diyosa. At sabi din naman niya ay papayag din naman itong si Nanay Seni. Dahil ang gusto nga daw nitong si Nanay Seni ay magkaroon din ng pamilya itong si Diyosa. At dito po ay tinanong nitong si Mr. Kabisnes kung ano ba yung gustong panliligaw nitong si Diyosa. Kung ano ba yung gusto niyang manera ng panliligaw kung sakaling manligaw itong si Kuya Bong. At ang sagot dito ni Diyosa ay gusto sana niya yung nanghaharana. Kaya lang parang medyo tagilid tayo dito. Dahil ang pagkakaalam natin ay itong si Kuya Bong ay bukod sa mahiyain na kumanta ay hindi pa marunong kumanta. Hindi ko nga alam kung meron bang kanta na alam itong si Kuya Bong eh. Kaya paano siya manghaharana ngayon? Kung talagang desidido siya na ligawan ito si Diyosa. Kaya sa tingin ko ay dito matcha-challenge itong si Kuya Bong kung paano siya mag-aaral ng pagkanta. Dahil ang pagkakaalam ko nga dito kay Kuya Bong ay hindi ito marunong kumanta eh. Dahil maraming beses na itong sinusubukan pakantahin pero hindi siya kumakanta talaga. Ewan lang natin, baka nga may kahit isang kanta man lang na alam itong si Kuya Bong. At yun naman yung importante doon. Hindi na kailangan kung maganda yung boses mo. Basta maipakita mo na sincero ka doon sa hangarin mong panliligaw doon sa iyong minamahal. At kung talagang sincero ka, ay kahit sintonado ka, basta't may alam kang kanta, ay kakantahin mo yan. Dahil yun yung gusto ng iyong nililigawan. Alam nyo guys, nakakatuwa lang na ganito palang klase ng panliligaw ang gusto nito si Diyosa. Yung siya ay hinaharana. Kumbaga makaluma. Pero ito yung sweet para sa kanya. Alam nyo, pag natuloy itong ganitong klase ng panliligaw ni Kuya Bong dito kay Diyosa, marami ang makaka-relate nito sa mga viewers ni Kabisnes. Lalo na nga doon sa mga senior na viewers ni Kabisnes. Maaring doon sa mga viewers ni Kabisnes na kung tawagin ay millennial, ay maaring hindi na makarelate dito sa ganitong klase ng panliligaw. Pero yung mga medyo may edad na, sigurado yan, makakarelate sila dito. At ito yung aabangan natin ngayon guys. Kung paano haharanahin ito si Kuya Bong, itong si Diyosa. Para makamit lang nito ang matamis na oo nitong si Diyosa. Pero sabi naman itong si Diyosa ay gusto rin naman niya itong si Kuya Bong. Kaya lang ay hanggang sa magkaibigan lang muna nga daw sila. Dahil ang gusto niyang makita muna dito kay Kuya Bong ay kung malinis ba daw ang hangarin nito sa kanya. Alam niyo guys, nakakatuwa lang itong si Diyosa. Dahil alam niya kung saan niya ilalagay yung kanyang sarili. Kumbaga, alam niya kung saan siya lulugar. Hindi siya yung tipo ng babae na sa unang pagkikita pa lang ay tumitihaya na agad. Yung bang tipo ng babae na mga walang delikadesa sa sarili. Marami ng ganito guys sa panahon ngayon. Napakarami ng ganito. Pero itong si Diyosa, kahit nga binabansagan ng iba na baliw, ay eto, makikita natin na meron siyang respeto sa kanyang sarili.
Hindi siya yung tipo ng babae na ibibigay agad o isusuko agad ang kanyang sarili sa unang pagkikita pa lang. Alam nyo guys, dito sa pakikipag-usap nito si Josa dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes, makikita nyo dito o mapapansin nyo dito yung laki ng improvement nitong si Josa. Na tila ba hindi mo na mababakas dito na ito may pinagdadaan ng depresyon. Dahil hindi mo akalain na itong mga ganitong bagay ay naiisip na niya. Na kumbaga, ayaw niya magpadalos-dalos. Naiisip na niyang hindi niya kailangan magpadalos-dalos. At ang kailangan muna niya ay kilalanin itong si Kuya Bong bago nga niya ito sagutin. Kumbaga, kahit inamin na niya meron siyang gusto dito kay Kuya Bong, ay ayaw pa rin niya magpadalos-dalos ng desisyon. At ang gusto nga niya ay yung higit na makilala itong si Kuya Bong. Kung malinis nga ba ang hangarin nito sa kanya. Kaya sobrang nakakatuwa na ito si Josay. Kasi nga kitang-kita na natin na ito'y nalalapit na doon sa sinasabi nating yugto ng kanyang tuluyang paggaling. Kaya doon sa mga nagsasabi dyan na ito si Josa ay may mental illness. Oo, totoo naman yun. Pero hintayin nyo yung paggaling nito si Josa. At doon sa mga nagsasabing yung kay Josa, sa tingin ko naman po mas matino pa itong si Josa kaysa sa inyo eh. Tulad na lang halimbawa nitong in-screenshot na comment na ipinasa sa akin. Itong taong ito, itong nag-comment na ito yung BFF ng ex-girlfriend ni Kuya Bong. Ito yung lagi niyang kasama sa kanyang live. Na ang masakit dito guys, matapos nilang pakinabangan itong si Kuya Bong, ay ganito pala yung kanilang tingin kay Kuya Bong. Isang baliw. Kaya malinaw lang dito sa sinabi niyang ito na wala talaga silang ibang hinangad kay Kuya Bong kundi ang gamitin ito. Kasi ang tingin nyo pala kay Kuya Bong ay baliw eh. Di ba? Ay bakit nyo pinagtyagaan dyan? Bakit nyo kinuha itong si Kuya Bong dito kay Laka Business? Kung ang tingin nyo pala kay Kuya Bong ay isang baliw. Ngayon, ang alam ko po makadiyos ka. Pero ito yung lumalabas sa bibig mo. Ay naging makadiyos ka pa. Kung ito din lang naman pala yung lalabas dyan sa bibig mo. O baka naman ginagamit mo lang ang pangalan ng Diyos para magkunwaring mabuting tao. Pero ang nasa likod nun ay isa naman palang dyablo. Kaya masasabi ko sa iyo kung sa tingin mo po ay itong si Kuya Bong at si Josa ay baliw, ay para sa akin ay mas matino pa o mas sigit na mas matino pa itong si Josa at itong si Kuya Bong kaysa sa iyo. Kaya sa inuugali mong yan alam mo, doon sa lahat ng sinabi ni Kamix Vlog, doon sa vlog niya laban sa iyo, pinatunayan mo lang po dito sa mga sinabi mong ito na lahat ng sinabi ni Kamix Vlog ay totoo. Ikaw na rin ang naglantad sa sarili mo. Ikaw na rin ang nagsabi o nagpatunay na lahat ng sinabi ni Kamix Vlog ay pawang katotohanan lahat. Kaya para po sa akin ay bago nyo po sabihan ng ganyan itong si Josa at si Kuya Bong, ay tingnan nyo muna po yung inyong sarili. Dahil baka mapahiya ka. Dahil baka mas matino pa itong si Josa kaysa sa'yo. Kaya bago ka manghusga ng tao, ay suriin mo muna yung sarili mo. Dahil baka yung sinasabi mo ay bumabalik din lahat sa pagkatao mo.
Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po do sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po nitong aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At yun, wala pong sawa akong nagpapasalamat sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, thank you din po sa inyo. Lalong-lalo na po dun sa mga blessing na ipinapadala nyo po lagi sa akin. At shout out din po dito kay Ma'am MK Inday Okray. At ganon din po dito sa aking mga kasamahang reaktor na sila Taong Gala, Ma'am Alminda Mix Vlog, Ma'am Fleurs Channel, Analisa Reality Vlog, Kalingap Turak, Katangay PLC, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.